Nagliwanag ang gold-plated na elevator ng Altamira Residences. Sa taas ng building, tanaw ang maladyamanteng mga ilaw ng Makati. Bumukas ang pinto at lumabas si Isabela Ignacio. Mistiza, naka-designer suit, Louis Vuitton na bag, at may malamig na tingin na parang reyna ng ngusod. Pero hindi siya tumungo sa penthouse niya. Tumawid siya sa hallway. Pinindot ang B o basement. Iba ang amoy doon. Langhap ang langis at alikabok na bumabalot sa janitor's locker room. Huminto siya sa madilim na sulok. Naroon si Carla. Suot ang faded green na uniform. May hawak na map. Morena. Maiksi ang buhok. Maaliwalas ang ngiti kahit pawisan. Miss Isabela? Tanong ni Carla. Nagulat. Bakit po kayo nandito? Tumaas ang kilay ni Isabela. Carla, ikaw ang janitress na naka-assign sa 49th floor, di ba? Gusto kitang kausapin. Napakamot sa batok si Carla. Opo. Bakit po? Gusto kitang kunin na personal cleaner sa unit ko. Ikaw lang ang papayagan kong pumasok doon. Ha? Bakit ako? Umirap si Isabela. Marumi maglinis ang ibang tao. Okay po. Nangingiting, naiilang si Carla. Pero tinanggap ang envelope na inabot ni Isabela. Advance pay daw. Hindi alam ni Carla na yun na ang simula ng pagkagulo ng mundo niya. Ang yaman-yaman ni Isabela. Nang pumasok si Carla sa penthouse, kinabukasan, halos di siya makahinga. Mga painting na milyon ang halaga, mala hotel na kama, floor-to-ceiling glass na tanaw ang city skyline. Pero ang pinaka-ikinagulat niya, si Isabela, nakaupo sa sahig, hawak ang baso ng wine at umiiyak. Ma'am, napatingin si Isabela, mapupulang mata. Huwag mo akong tawaging ma'am. Ha? Anong itatawag ko sa inyo? Belle na lang. Ngumiti si Carla. Sige, Belle. Umiling si Belle. Hindi kita kilala, pero gusto kitang kausapin. Kasi wala akong masabihan. Lumapit si Carla. Naglilinis pa rin ng sahig, pero pinapakinggan siya. Galit ako sa tatay ko. Gusto niya akong ipakasal sa anak ng business partner niya. Para raw palakasin ang kumpanya. Para akong laruan. Tahimik si Carla. Tumingin sa kanya. Masakit yun, Belle. Napatitig si Belle kay Carla. Nakita niya ang pawisang mukha na walang pretensyon. Ngumiti si Carla at parang may pumutok na ilaw sa loob ni Belle. Araw-araw naglilinis si Carla sa unit ni Belle. Pero hindi lang kalat ang pinupulot niya, pati mga sekreto ng isa't isa. Bakit ka naging janitress? Tanong ni Belle minsan. Kasi gusto kong buhayin si nanay. May sakit siya. Gusto ko ring makapag-aral ulit. Tahimik si Belle. Tapos ay tinapik ang kamay ni Carla. At dahil doon, nagsimulang lumambot ang yelo sa puso niya. Isang gabi, habang umuulan, tinext ni Belle si Carla. Dito ka matulog. Ayokong mag-isa. Ha? Please? Si Carla, basang-basa, mula sa labas. Nang dumating siya sa unit, sinalubong siya ng mainit na tuwalya at nangiti ni Belle. Bakit mo ako pinapunta? Natakot ako. Ang lakas ng kulog. Tumawa si Carla. Arte mo. Pero pinunasan niya si Belle. Inabot ang tuwalya. Nakita ni Belle ang basang sando ni Carla. Bakat ang kayumangging balat at ang kurba ng katawan. Napatitig siya. Nagtama ang mga mata nila. Carla. Salamat. Wala yun. Tahimik. Lumapit si Belle. Dinama ang braso ni Carla. Carla,
Pwede ba kitang halikan? Nanlaki ang mata ni Carla, pero ngumiti. Kung gusto mo, at hinalikan siya ni Belle. Naghalikan sila ng matagal, hindi nagmamadali, kinakabahan, pero sabik. Bakit mo ko hinahalikan? Bulong ni Carla. Dahil gusto kita. Tahimik. Mahal kita. Bulong ni Carla. Naluha si Belle. Hindi ko alam kung paano magmahal. Turuan mo ko. Niyakap siya ni Carla. Nagpatuloy ang halikan. Humiga sila sa malaking sofa. Yumakap si Belle ng mahigpit. Ipinikit ni Carla ang mata. Hindi kita iiwan. Pinatay nila ang ilaw. Magkaakap. Umaga na. Magkayakap pa rin sila sa kama. Nakatakip ng kumot. Nakasilip ang magkahawak na kamay. Good morning. Bulong ni Carla. Ngumiti si Belle. Good morning, girlfriend. Nanlaki ang mata ni Carla. Ha? Akin ka na. Tumawa si Carla. Kailangan pa bang tanungin? Hinalikan niya si Belle. Mahaba at puno ng ngiti. Pero hindi naging madali ang lahat. Nabalitaan ng ama ni Belle. Pinatawag siya. Hindi ka na Sandoval kung hindi mo yan tatapusin. Mariing sabi ng ama. Umuwi si Belle na umiiyak. Belle, kung gusto mo akong iwan, kakayanin ko. Bulong ni Carla. Umiling si Belle. Hindi kita kayang iwan. Mahal kita. Nagyakapan sila. Tinanggap ni Belle ang desisyon. Iniwan niya ang kondo. Lumipat sila ni Carla sa maliit na unit. Masikip pero puno ng tawanan. Nag-aaral si Carla ng housekeeping course. Si Belle naman ay nag-freelance design. Sabay silang naghuhugas ng pinggan at nagtatawanan. Bakit kang umiti? Tanong ni Carla. Wala. Ang saya lang. Kasama kita. Lumapit si Carla at hinalikan siya. Sa gabi, magkayakap sila sa kama. Madilim, pero kita ang silhouette ng dalawang magkayakap na katawan. Gusto mo ba talaga ako? Bulong ni Belle. Walang duda. Sagot ni Carla. Naghalikan sila. Mabagal, mainit, puno ng emosyon. Nasa ilalim ng kumot, magkadikit ang mga labi. Nagbubulungan ng mahal kita. Natigil para huminga. Nagkatawanan, nagkatinginan. Salamat kasi pinili mo ko. Bulong ni Belle. Salamat kasi tinanggap mo ko. Hinalikan ulit ni Carla si Belle. Mas matagal, mas malalim. Nagyakapan sila buong gabi. Nakatulog silang magkayakap. Kinabukasan, sabay silang nagkape sa maliit na balkonahe. Tanaw ang lungsod na dati ay parang pag-aari lang ng mga mayayaman. Pero ngayon, pareho nilang tinatahak. Ang pangarap ko, Carla, sabi ni Belle. Magtayo tayo ng maliit na cleaning service para sa iyo. Para sa atin, sabi ni Carla. Nagintian sila, nagyakapan, at naghalikan. Ang dating gold-plated na elevator, wala na silang pakialam dahil natutunan nilang hindi ginto ang sukatan ng buhay, kundi pagmamahal. At sa gitna ng ginto at alikabok, pinili nila ang isa't isa. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye!